Ating pag-uusapan sa video na ito ang volume of solid of revolution gamit ang disk method. Bago tayo magsimula, ito pala si Sir Dolphs, nagbibigay sa inyo ng simple math lessons. Ngayon pag-uusapan natin ang disk method at ang tanong, paano ba natin nabubuo ang formula para sa volume of solid of revolution gamit ang disk method? Una, pag-usapan natin muna yung ating axis of revolution na horizontal. Particular na yung x-axis. Let us consider muna itong ating sketch. Wherein meron tayo itong region bounded ng ating curve na y is equal to f of x. Itong line na x is equal to b. Line na x is equal to a. At itong ating x-axis. At siya na rin ating axis of revolution. Ngayon ating paikutin ito. Ang mabubuo nating solid ay ito. Para mukha siyang handle ng ating doorknob. Ngayon ang tanong natin, paano natin masosolve ang volume ng solid of revolution na ito? So gagamitin natin yung element. Rectangular element na vertical which is perpendicular dito sa ating axis of revolution. Ngayon kung atin siyang paikutin, ang nabubuo natin dito ay yung disk wherein ang kanyang volume, since siya ay cylinder in nature, ang volume is equal to the area of the base times the height. So sa disk na ito with dimension na r at saka yung t, ang magiging volume ay pi r squared t. Ito lang ay para sa disk na ito. Wherein yung ating r dito ay radius ng ating disk at yung t naman ay thickness o height. Ngayon kung pag-uusapan natin yung ating solid of revolution, gagamit tayo ng several disks. Sabi nga, infinitely many disks sa ating ipipit in dito sa ating solid. Kukunin natin yung volume ng bawat isang disk. Okay. Ang bawat disk ay may kanya-kanyang R. So ating aalamin. Para sa isang disk, sabihin natin ito, yung R natin dito ay equivalent dito sa length ng ating element. At masosolve natin yung length na ito sa magitan ng itong distance na ito, which is y value, gamit ang equation na ito. Y is equal to f of x. Yung t naman natin dito, which is equivalent sa width ng ating element, siya ay change in x. Kaya ang gagamitin natin para sa width ay dx. Ngayon, ito ay volume lang ng isang particular disk. And pagsasamahin natin yung lahat ng disk, so we have this volume pi r squared, wherein yung ating r dito ay f of x, at saka yung dx natin ay width or thickness. And pagsasama-samahin natin ito, meaning integrate natin from a to b. So ito na magiging volume formula natin. Okay, so let us consider naman yung next case natin wherein ang ating axis of revolution ay vertical. Particularly, gamitin natin yung y-axis. At ang ating graph, as shown, meron tayo ditong region bounded by itong ating y-axis. At itong line na y is equal to a. Another line, y is equal to b. At itong ating curve with equation x is equal to f of y. Ngayon, kung ating paikutin ito about the y-axis, itong mabubuo nating solid. Para siyang cup. Ngayon, ang tanong natin, paano natin masosolve
ang volume nitong solid of revolution. Ngayon, gagawa tayo ulit o gagamit tayo ulit ng element. Ngayon, ating element dito ay horizontal element. Ngayon, kung ating paikutin ito, ang mabubuo natin ay yung, again, disk. Wherein ang kanyang dimension ay R at saka T. So that ang ating volume dito ay pi r squared T. So ito ay volume ng isang disk. At ito ay gagamitin natin as base formula sa pag-derive natin ng volume ng solid of revolution. Ngayon, gagamitan natin ng several disk na ipipit-in natin dito sa ating solid para ma-solve natin ang volume of solid of revolution. Ngayon, since ang ating disk dito ay infinitely many, ang effect nun ay yung ating disk ay maninipis, maninipis. Whereas ang ating R ay nagbabari, nagbabari o nagbabago depende doon sa ating disk. Pero one thing for sure, ang ating R ay equivalent dito sa length, yung length ng ating rectangular element. At base dito sa ating sketch, yung ating length of the element ay ma-measure natin mula dito sa y-axis papunta dito sa point nandito sa curve na ito. So actually this is x value, or in other words x. Ngayon, masosolve natin itong x na ito using this equation. X is equal to f of y. Kaya ang ating r dito ay equal sa ating f of y. Para naman sa ating thickness, equivalent siya sa width ng ating element. At base dito sa ating sketch, yung ating width dito ay change in y. Kaya gagamitin natin dy para sa ating width or sa thickness natin. Ngayon, base sa ating formula na ito, ang volume ng disk ay pi r squared, where ang ating r dito ay f of y, and then times natin dito sa ating dy, which is the thickness. Yan ay volume ng isang disk. Ngayon, ating pagsasamahin ang infinitely many disk, ika nga ating i-add, meaning ating i-integrate from A to B. Kaya ito na ating magiging volume formula para sa solid of revolution. Ngayon, napapansin niyo na meron tayo ditong dalawang formulas na bubuo para sa disk method. Ngayon, ating i-deduce from two formulas, gawin natin itong isang formula na lamang na magagamit natin either axis natin na horizontal axis of revolution o di kaya ay vertical axis of revolution. So itong ating ginawang volume, V is equal to the integral of pi r squared dt, where yung ating r dito ay equal yun sa length ng element, vertical man yun o di kaya ay horizontal element. At yung ating dt naman, ito ay equivalent sa ating width ng element. So maaring siya ay dx or dy, depende doon sa ating gagamiting element. Pag-usapan na natin ngayon yung example. Hinihiling sa atin dito ang volume of solid revolution na generate by revolving itong ating region, at ang region natin dito ay bounded by the curve y is equal to x square, x-axis, the lines x equal to 1, at saka x is equal to 2. So after natin na mag-graph, ito na yung magiging itsura. At yung ating region as shaded, okay, bounded by line x is equal to 1, ito naman ay x is equal to 2, the x-axis, at itong ating curve na parabola y is equal to x squared. Yung ating axis of revolution dito ay x-axis. So kung ating paikutin ito,
yung mabubuo nating solid ay ganitong form. So, since ang ating ginamit dito ay yung element natin ay vertical, na siya nakadikit dito sa ating axis of revolution. By the way, yung ating region nga naman ay nakadikit dito sa ating axis of revolution. Kaya this method ang ating gagamitin. Okay? So, yung ating R ay yung layo ng ating element na ito. I mean, yung haba ng ating element mula dito sa x-axis papunta dito sa ating parabola. At yung length na yan ay makukuha natin sa magitan ng y upper minus y lower. Ang y lower natin dito ay 0. So, lumalabas na yung ating r dito or yung length natin is just equal to y gamit ang equation na ito. Y is equal to x squared. At yung ating dt or differential ng thickness, which is equivalent to the width, ay change in x, kaya ang gagamitin natin ay dx. Ngayon atin na ditong i-substitute sa ating formula using the disk method. Okay, so copy natin yung pi, and then ang r natin papalitan natin dito by x squared base dito sa ating na-derive kanina, and then i-square pa natin siya times the dx, and we will integrate that from 1 to 2 kasi ang ating element para siyang ating ibuin from left to right from 1 to 2, kaya yun ang ating magiging limit. Ngayon hindi pa natin ito kaagad-agad ma-integrate kasi meron pa tayong dapat i-simplify, no? I-square natin itong x square, that will be x to the fourth. So yung ating formula na para sa volume nitong solid na na-form natin is pi times the integral of x to the fourth dx from 1 to 2. So itong ating integral, simple lang, at ang gagamitin natin ditong rule para integrate ito, yung tinatawag nating simple power rule. Okay. So integrate natin itong x to the fourth, ang lalabas ay x to the fifth over 5, at ating i-evaluate from 1 to 2, and after that multiply natin by pi. So first palitan natin ang x natin dito by the upper limit 2, so we'll have 2 to the fifth over 5 minus ito namang lower limit, palit natin dito sa x na. So we have 1 to the fifth over 5 is just equal to 1/5. Since the same naman ang denominator, we can easily combine, 2 to the fifth ay 32, and then this one is just equal to 1, so 32 minus 1 is just equal to 31, and then yung ating denominator common, so kokopyahin na natin, and then times dito sa pi. Therefore, yung ating volume para sa solid na hinahanap natin, ang volume niya is equal to 31 pi over 5 cubic units. Ngayon, pag-usapan naman natin ang example number 2. Sa case na ito, ang ating region ay bounded nitong curve na ito, which is a parabola, at itong mga lines na ito. So magandang ating i-graph muna siya, at yung graph niya ay ito. Ito yung ating curve ng parabola with equation na quantity x minus 1 squared equals 20 minus 4y. Itong ating line na x is equal to 1, yung line na x or y is equal to 3, and another line y is equal to 1. At sa condition, sabi dito, ang ating region must be at the right of the line x is equal to 1. Kaya ito yung ating region na ito.
So mapapansin ninyo ang ating region ay nakadikit dito sa ating line x is equal to 1, which is the axis of revolution. Ngayon, kung ating paikutin ito, ang mabubuo nating solid ay ito. Papansin nyo, walang butas. Kasi, although sabi nga dito yung ating AR ay not the y-axis, but the line x is equal to 1, yung ating region ay nakadikit dito kasi yung ating line x is equal to 1 isa sa mga boundaries. Kaya ang dito, ating gagamitin yung disk method. Ngayon, magdodraw tayo dito ng ating rectangular element which is perpendicular dito sa ating axis of revolution. Ngayon, ating aalamin itong habang ito, no? Ito yung ating R, which is the radius ng ating disk, ano? So, to solve for this, ating aalamin itong x right at itong x left. So, yung ating x left ay given na ito, which is the line x is equal to 1, fix ito. While yung ating x right dito ay nagbabago base dito sa ating parabola. Ngayon, para ma-solve natin ito, gagamitin natin ang equation na ito, the quantity x minus 1 square equals 20 minus 4y. So, kailangan nating i-rewrite ito in a form na x is equal to a function of y para makuha natin yung x right. So, ang gagawin natin ay ating ikuha ng square root both sides. Siyempre pa, ma-eliminate na natin dito yung square. And sa ating right side, we'll have it plus minus square root of 20 minus 4y. Next step natin is to move this minus 1, transpose natin sa kanan. So, from minus, magiging plus. So, we'll have it plus 1 here. So, ito yung ating x right. Okay? Ang pipiliin natin dito, syempre pa yung positive kasi nakikita naman ninyo, yung ating graph ay located sa first quadrant. So, with the x right na positive square root of 20 minus 4y plus 1, ating maminusan ng x left. Ang x left natin dito ay 1 lamang. So, ating isi-simplify itong r natin. Lalabas ay itong plus 1 minus 1 ay magiging 0. Kaya ang r na lang ay magiging simpleng square root of 20 minus 4y. Ngayon, ang ating namang thickness o yung width ng ating rectangular element ay makita natin dito ay mapoproject natin sa y-axis. Change in y siya, kaya ang ating magiging dt ay dy. Ngayon, ating isosupply na dito sa ating formula. Pero tignan muna natin ang ating limits, ano? So, yung ating limits dito ay integrate natin itong ating horizontal element. Ika nga, ating i-move dito sa from this line na y is equal to 1 papunta dito sa y is equal to 3. Kaya yung ating limits ay 1 to 3. So, ngayon ang ating working equation na o volume formula ay magiging 20 minus 4y square root natin, pero from the formula here, kailangan natin square, so ma-eliminate na natin ang square root. And then times sa ating thickness, the dt, which is equal to dy. And then ating integrate from 1 to 3. So, ito na ngayon ang ating volume formula in the form of integral na simple. So, ito na ating na-derive na
volume formula kanina at ang ating integral ay simple, we can integrate this using the simple method. Ngayon, integrate na lang natin ang 20 with respect to y. Ang sagot siyempre ay 20y. Integrate natin ang 4y. We have constant 4 times integrate natin ang y. It's y square over 2. And atin siyang i-evaluate from 1 to 3. Ngayon, bago natin siyang palitan itong ating y ng upper at lower limit, meron tayong masisimplify dito. Okay, so cancel natin ng 2 and making this 4, magiging 2 na lamang siya. And pwede natin siyang i-substitute yung ating upper limit dito sa y and also here. And minus natin yung sa lower limit na 1, ating substitute din dito sa dalawang y dito. And then after that, atin lang isi-simplify. We have here 3 times 20, that will be 60. And here, this is 9 times 2, so it's 18. So 60 minus 18, that will be 42. Ito naman is just 20 and 2, so subtract lang natin, so that's 18. Okay. And then 42, i-minus na lang natin ang 18. So we'll get 24 and then pi. So that yung volume natin dito is equal to 24 pi cubic units. Dito nagtatapos yung ating presentation. Thank you sa inyong panunood and don't forget to subscribe and share.